Lumayas ka rito. Isang lumpong itinapon at pinalaya sa sariling tahanan. May lakas ng loob pa talagang magwala rito sa pamilya Pe. Labing-siyam na taong gulang na pero naka-wheelchair pa rin. Pati ba naman isang salot gustong pumasok sa pinto ng pamilya Pe. Napakalaking biro naman ito. Ha 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 ha. Siya ang panganay na apo at direktang tagapagmana ng pamilya Pe. Paano niya nagagawang maging ganyan kabastos? Tabirihan matandang hukluban. Huwag mong madungisan ang lupain ng pamilya Pe. Baka mahawaan mo pa kami ng sakit mo. Aling kamay ang ginamit mo kanina para itulak ang nanay ko? Bakit gusto na bang mangagat ng walang silbing ito? Ginamit ko ang dalawang kamay ko sa pagtulak sa kanya. May magagawa ka ba sa akin? Anong klaseng itim na mahika ang ginamit mo? Huwag mo akong patayin. Kingluan, itulak mo ako papasok. Master, masyadong mataas ang harang sa pintong ito na dantaon na ang tanda. Hindi makakalampas ang wheelchair. Walang sinumang makakaharang sa daang gusto kong tahakin. Masyado nang umaabuso ang pamilya Zhang. Sinasamantala nila ang kawalan ng mahuhusay na kahalili sa pamilya Pei. Gusto talaga nilang pilitin ang mga tagapagmana natin na lumaban sa arena. Kapag natalo tayo, kailangan nating ibigay ang 30% ng mga negosyo natin sa timog ng lungsod. Ito ang mismong puso at buhay ng pamilya Pei. Punong-puno ng mga malalakas na mandirigma ang batang henerasyon ng pamilya Zhang. Ang posisyon natin bilang nangungunang pamilya sa Jiangsu. Hindi na natin mapoprotektahan ang ating posisyon. Bukod kay Siksuan, wala nang iba pa sa mga direktang tagapagmana ang maaaring lumaban. Nasa rurok na siya ng pagiging isang mandirigma. Matatakot pa ba tayo sa kanya? Ang mga walang silbing tao na iyon sa pamilya Zhang. Huwag po kayong mag-alala mga lolo. Pagdating sa arena, ako lang mag-isa. Kaya ko nang pabagsakin ang buong pamilya Zhang. At paluluhurin ko sila para tawagin akong amo. Siksuan, paano kung mapahamak ka? Shiyuan, bakit hindi na lang natin kunin muli ang walang silbing iyon sa labas? At hayaan siyang maging pain doon. Para harapin ang unang laban, alamin natin ang totoong lakas ng pamilya Zhang. Pabalikin mo ang salot na iyan. Hindi ba parang tinatapakan niyan ang mukha ng pamilya Pei sa lupa? Lumpo na ang dalawang binti niya. Baka takot pa nga siyang pumasok sa pintuan. Malubha ang sakit ng aking ina. Kailangan ko ang mahiwagang gamot ng pamilya para iligtas siya. Gusto niyang bumalik sa pamilya Pei. Kapag ibinigay mo ang gamot para iligtas siya, poprotektahan ko kayo. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa pamilya Pei sa labanang ito. Pero kung hindi niyo ibibigay, maubos ang buong pamilya Pei. Ang lakas ng loob mo, lapastangan ka. Pinalayas ka na nga sa pamilyang ito. Pero nagagawa mo pang magyabang sa harap ng pinuno ng pamilya. Sa tingin ko ay tuluyan ka ng nabaliw. Isang lumpo na katulad mo. Ang lakas pa ng loob mong sabihing ililigtas mo ang pamilya Pei. Mga tauhan, bugbugin niyo ang mga pulubing yan at palayasin. Ang isang basura ay hindi karapat-dapat maging kuya ko. Umalis ka na rito kasama ang maisakit mong inang parang aso. Huwag kayong humarang sa paningin ko. Mahal na pinuno, masamang balita po. Ang mga bantay sa gate ay mabilis na pinatumba at malubhang nasugatan ng panganay na amo. Ang pinto nating may 100 taon na ang tanda ay nadurog niya gamit lang ang isang hampas ng palad mula sa malayo. Ano? Gusto mong pabalikin ang ina mo sa pamilya Pei? At gusto mo rin ang mahiwagang gamot ng pamilya Pei? CJ, basta't manalo ka sa isang laban para sa pamilya Pei. Sa pinakatampok na laban sa arena, hindi ko lang ibabalik ang ina mo bilang pangunahing asawa ng pamilya. Kundi gagamitin ko rin ang pinakamagandang lunas ng pamilya Pei para gamutin ang kanyang sakit. Hinding-hindi ko babawiin ang aking sinabi. Napakahusay niya talaga, pinuno. Ang isang basura ay dapat gamitin sa tamang paraan. Kung mamamatay man siya sa arena, karapat-dapat lang iyon sa kanya. Huwag hindi kakayanin ng mga binti mo. Papatayin ka lang nila kapag sumabak ka sa arena. Huwag kang pumayag. Sana alam mo kung ano ang ipinangako mo. Kapag sumablay ka, ako mismo ang wawasak sa pamilyang Pei.
Hahaha, narinig niyo ba iyon? Ano raw ang sabi niya, wawasakin niya ang pamilyang Pei? Sino ba sa akala niya ang sarili niya? Ina, isang lumpo na hindi man lang makalakad. Umaasa lang sa kung saan saang natutunang kakaibang martial arts. Para magyabang ng ganyan. Sa tingin ko ang bilis niyang tumakbo ay pinakamabilis sa buong mundo. Pinuno, masyadong napakayabang ng itinakwil na anak na ito. Hindi natin siya pwedeng palagpasin. Sa labanan sa arena, hayaan nating siya ang huling lalaban. Pinuno, buhay at kamatayan ang nakataya sa huling laban. Siya ang huling lalaban. Paano kung matalo ang ating nakatataas? Aasa ba tayo sa isang pabigat para bumawi? Saan na mapupunta ang dangal ng pamilyang Pei? Manahimik ka, isang walang kwentang tao. Namamatay para sa pamilya. Doon sa arena, para pahinain ang lakas ng mga eksperto ng pamilyang Zhang. Iyan na ang huli niyang silbi. Suan-er, ang labanang iyon sa arena. Walang sinasanto ang mga suntok at sipa doon. Hindi mo maigalaw ang mga binti mo. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Kahit na gumaling pa ang sakit ko, paano pa ako mabubuhay? Huwag kayong mag-alala, ina. Walang sinuman sa mundong ito ang makakasakit sa akin. Pumasok na po kayo sa loob para magpahinga. Panginoon, may lihim na sulat mula sa kabisera. Ganap ng tinanggap ng mahal na hari ang inyong plano para sa bansa. Ang pinuno ng mga bantay na si Wei Zheng mismo ang nagdala nito. Ang makakita sa kautusang ito ay tila nakikita na rin ang mahal na hari. Maaari mo nang utusan ang lahat ng sundalo sa buong bansa. Isang walang kwentang laruan lang ito. Nagmamagaling lang siya. Hawakan mo muna iyan. Senyorito, naghanap ang pinuno ng tagapagturo ng martial arts para sa inyo. Tuturuan ko po kayong magtanggol sa sarili. Nakarating na po siya sa arena. Pinapapunta po kayo doon agad. Tuturuan ako ng martial arts. Walang sinuman sa mundong ito ang may karapatan para dyan. Senyor, balak niyo po ba talagang hayaan ang lumpong iyon na manalo sa laban? At sunduin si Suwan na sakitin at itinakwil para maging bagong senyora. Kung goon, ano na lang ako? Kapag natalo siya at namatay sa arena, ang pamilyang Pei ay makikilala sa pagpapanatili ng hustisya kahit laban sa sariling dugo. Isang magandang reputasyon sa pagsasakripisyo para sa pamilya. Kung sakaling makatsamba siyang manalo, ang pagiging senyora sa pamilyang Pei ay hindi mapupunta sa isang itinakwil na babae. Maghahanap na lang tayo ng kahit anong dahilan para palayasin siya. Pei Xiuan, dahil naghahanap ka ng sarili mong kamatayan. Pagbibigyan kita. Si Zhang Lingxiao, ang matandang tuso na iyon. Galante pala siyang maglabas ng pera. Gusto niyang gamitin ang paligsahan para agawin ang mga negosyo ng pamilyang Pei sa timog ng lungsod. Aaksyonan ko talaga ang bagay na ito. Ang huling pambato ng pamilyang Pei, ang lumpong si Pei Xuan, ay siguradong mamamatay. Ah! Sino ka ba? At nangahas kang pasukin ang opisina ng gobernador sa kalagitnaan ng gabi. Mga bantay, sumaklolo kayo. Ako ang commander ng hukbong imperial ng kabisera na si Wei Feng. Kumikilos ako ayon sa utos ng emperador. Gobernador Qian, may balak ka pa bang tumawag ng mga tao? Paumanhin po, hindi ko po kayo nakilala agad. Commander, parang awan niyo na po. Sa inyong pagbisita sa ganitong kalalim na gabi, ano po ang inyong maipag-uutos? Handa po akong gawin ang lahat para sa inyo. Ngayon din, gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo rito sa Jiangzhou, hayag man o tago. Hanapin mo ang isang binata para sa akin. Tinatawag siyang patagong punong ministro ng emperador. Kapag may nangyaring masama sa kanya, ipapapatay ko ang buong pamilya at angkan mo. Senyorito, lumpo na po ang inyong mga binti. At wala nang paraan para magamit ninyo ang inyong panloob na lakas. Habang buhay ka nang magiging isang inutil. Mag-ensayo ka na lang ng mga lihim na sandata. Para naman pag-akyat mo sa arena ng pamilyang Zhang, may pagtanggol mo ang walang kwenta mong buhay. At huwag kang mamatay ng ganoon kahirap tingnan. Yesi, nakita mo ba iyon? Ito ang tunay na panloob na lakas ng isang mandirigma. Kung luluhod ka ng maayos sa harapan ko, at magpapatira pa ng 3 beses, tuturuan kita kung paano maglabas ng lakas. Para man lang doon sa arena, mas makaligtas ka pa ng ilang minuto. Ang pag-asa sa mga panlabas na bagay ay isa lamang mababang uri ng pamamaraan sa huli. Walang utang na loob na nilalang, isang baldado na katulad mo. Napakalaking biyaya na ang matuto ng lihim na sandata, at may gana ka pang magmayabang sa harap ko. Ang mga sandata ay mga walang buhay na bagay lamang. Ang tao pa rin ang kumokontrol dito. Pagpapalabas ng tunay na enerhiya.
Pagkontrol sa mga bagay gamit ang enerhiya. Ito ang kakayahan ng isang dakilang guro. Dakilang guro, maawa po kayo sa buhay ko. Ang isang hamak na tulad ko ay may mga matanga. Ngunit hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Sumasamo po ako, tanggapin ninyo ako bilang inyong alagad. Hindi ka karapat-dapat, manahimik ka na lang. Siguradong gawa ito ng isang dakilang guro. Posible kayang may isang tao na lihim na nagpoprotekta sa baldadong ito. Ang mawasak ang bato sa isang patama lamang. Ang ganitong uri ng kakayahan ay talagang nakakapanghilakbot. Ang isang baldadong tulad ni Peksuan ay hinding-hindi magagawa iyon. Tiyak na may isang napakalakas na eksperto na lihim na nagbabantay sa kanya. Kaya naman pala ganoon na lamang ang lakas ng loob niyang magyabang. Ina, panoorin niyo po ako. Ang mga walang silbing iyon ng pamilyang Zhang. Sa loob lamang ng 3 galaw, tiyak na paluluhurin ko sila at mapipilitang tawagin akong lolo. Mabuhay ang iyong tindig. Hindi matatag ang iyong paghinga. Kahit ang pagtayo ng tuwid ay hindi mo magawa, at nangangarap ka pa ring talunin ang kalaban sa loob ng 3 galaw. Nangangarap ng gising. Ano namang alam ng isang lumpong walang binti sa martial arts? Sino ka para pangaralan ako rito? Kapag nanalo ako, yari ka sa akin. Mahal na gobernador, iyan po ang sinasabi kong dakilang master ng martial arts. Ang panganay na anak ng pamilyang Pei na si Peksuan. Hinding-hindi niyo po siya dapat maliitin. TSA, isang sakiting naka-wheelchair. Karapat-dapat ba siyang tawaging master? Wang Chong, nasira na ba ang utak mo sa kakapraktis ng martial arts? Isang napakalaking katatawanan. Hindi kailanman magkakamali ang Jade Compass. Ang taong kayang magtakda ng tadhana ng bansa gamit lang ang isang patakaran. Ang nakatagong punong ministro ng kasalukuyang dinastya ay talaga palang ang isang ito. Ang lumpong binata na nakaupo sa wheelchair. Mangalam pa ba ang lahat sa pamilyang Pei? Hindi man lang makasalo ng isang suntok ko. Sino ang susunod na gustong mamatay? Nakita niyo ba, ang aming si Zixuan ang tunay na pag-asa ng pamilyang Pei. Hindi tulad ng lumpong iyan, na nagtatago lang sa likod at nagiging pabigat sa pamilya. Matatalo na siya. Kahit malakas ang kanyang pag-atake, wala naman siyang sapat na lakas para magpatuloy. Oras na lang ang hinihintay bago siya matalo. Anong pinagsasabi mong kalokohan dyan, ikaw na itinakwil? Malinaw na liyamado si Zixuan. Bulag ka ba? Sige nga, sabihin mo kung gaano pa siya katagal makakatagal. 5. Hahaha. Akala mo ba manghula ka? Zixuan. Malapit na niyang mapatumba ang dambuhalang iyan. 4. 3. Walang labis, walang kulang. Ang ganitong pagtrato sa lahat ng bagay bilang piyesa ng ahedres, ang nakatatakot na kakayahan sa pagkontrol, at ang napakatatalas na mata. Siya talaga si Lord Qianxiang. King Luan, itulak mo ako paakyat. Xuan huwag. Ayaw ni ina na umakyat ka sa arena. Hindi man lang makatayo ang mga binti mo. Mapapatay ka lang nila doon. Hindi na tayo babalik sa pamilya Pei. Kahit ano ay hindi na kailangan ni ina. Umalis na tayo ngayon, pakiusap. Shiyuan, nagmamakaawa ako sa iyo, kaawaan mo si Xuaner. Hindi makalakad ang mga binti niya. Mamamatay siya kapag umakyat siya sa arena. Isasama ko siyang umalis. Hindi na kami kailanman magiging sagabal sa inyo. Nagmamakaawa ako, magpakita ka naman ng awa. Kalokohan, nagsimula na ang paligsahan. Talo na si Pei Zixuan. Iyon lang ang tanging mayaambag niya sa pamilya Pei.
Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Pei. Ina, tumayo ka, sinabi ko naman sa iyo. Naibabalik ko ang lahat ng sa iyo. At kukunin ko pabalik ang lahat. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Pei Xiuan, bago ako umakyat sa arena. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Ang pangako mo na hahayaan mo ang aking ina na muling bumalik bilang pangunahing may bahay. Ay totoo pa rin ba? Mabuhay ka muna. Manalo ka muna bago ka magsalita. Sulong. Mayabang na lumpong bata. Mamatay ka na. Sa susunod na taon sa araw na ito na ang anibersaryo ng kamatayan mo. Xuan-er. Delikado, umiwas ka. Gusto mo talagang mamatay? Naku! Tinamaan si Peksoan ng ganoon kabigat na maso. Wala man lang natirang durog na laman sa kanya. Itinapong anak na walang alam sa mundo. Ito ang kahihinatnan ng pagmamarunong. Mamamatay ang sinumang mananakit sa pamilya ko. Pinuno. Tai Niu. Ang pundasyon ng kanyang martial arts ay tuluyan ng winasak. Wasak na wasak ang mga ugat at daloy ng lakas niya. Hindi na siya kailanman makakapagsanay ng martial arts. Kahit tumayo ay hindi na niya kaya. Nangako si Pei Xiuan na magiging banayad lang ang laban. Ngunit naglakas loob ang pamilya Pei ninyo na gawin ang kalupitang ito. Ngayong araw na ito, kung hindi ninyo agad isusuko ang lumpong ito ngayon din, para tadtarin ng pira-piraso, magdedeklara ang pamilya Zhang ko ng malawakang digmaan laban sa pamilya Pei ninyo. Digmaang walang katapusan hanggang sa may mamatay. Puno ng pamilyang Zhang, pakiusap huminahon po kayo. Kagagawan lang ito ng suwail na anak na si Pei Xuan. Kumilos siya ng mag-isa ng walang pahintulot. Matagal na siyang pinalaya sa pamilya Pei. Ang gulong ginawa niya. Sa kanya kayo maningil at maghiganti. Walang kinalaman ang pamilya Pei namin dito. Puno ng pamilyang Zhang. Dahil si Pei Xuan lang naman ang may gawa nito. Hindi siya pagtatakpan ng pamilya Pei namin. Ang ingay ninyo. Isang lumpong tulad mo. May lakas ng loob pa ring magmayabang. Mamatay ka na. Sinaktan ninyo ang aking ina. Hinayaan ko pa siyang mabuhay. Ay isa ng napakalaking awa. Kung maglalakas loob ka pang magsalita kahit isang salita, ikaw ang susunod na gagawin kong lumpo. Ginoong Qian. Umalis si Pei Xuan sa gitna ng entablado ng walang pahintulot para iligtas ang babaeng iyon. Ayon sa mga patakaran ng laban, diskwalipikado na siya. Pakiusap ipahayag ninyo agad na sa unang labang ito, ang pamilya Zhang namin ang nanalo. Isang malaking kalokohan. Malinaw na ang bantay ng pamilya Zhang ninyo. Ang walang dangal sa pakikipaglaban. At palihim na umatake mula sa ibaba ng entablado. Kagabi sa pagmamadali ni Pei Xuan na iligtas ang kanyang ina. Naibagsak na si Zhang Qianyu mula sa entablado. Paano iyon may tuturing na talo? Ang patakaran ay patakaran. Kapag tumapak ang paa sa labas ng pulang guhit ng entablado ay talo na. Ginoong Qian, kayo ang gobernador ng Jiangzhou. Ang aming mapagkalingang pinuno. Kailangan ninyong magbigay ng katarungan dito. Naniniwala akong may punto ang pinuno ng pamilyang Zhang. Hindi maaaring baliwalain ang mga patakaran. At dahil nilabag ni Pei Xuan ang patakaran, kaya sa unang labang ito, kulang sa husay si Zhang Qianyu, at tuluyang napatumba doon mismo. Ang pagbaba naman ni Pei Xuan para iligtas ang kanyang ina, ay isang dakilang gawa ng pagmamahal sa magulang at katarungan. Ang labanang ito ay tungkol sa buhay at kamatayan, tagumpay at kabiguan. Hindi dahil lang sa isang simpleng pulang guhit. Si Pei Xuan ang nagwagi sa labang ito.
Sino ka sa akala mo? Hindi pa nagpapasya ang gobernador. Para ang isang tulad mong may dalang espada na bantay, ay magdikta kung ano ang dapat gawin dito. Ako ay isang opisyal ng pamahalaan. Kung hindi tanggap ng pamilyang Zhang ang pasya sa unang laban, magpadala kayo ng susunod na lalaban para sa pangalawang laban. Sino man ang mga has na magsinungaling at baluktutin ang katotohanan sa tapat na labang ito, at gumamit ng madidilim na paraan, ay kailangang dumaan muna sa hawak kong espada. Ginoong Wei. Ayos lang na ideklarang panalo ang pamilyang Pei sa unang laban. Subalit ako pa rin ang may huling pasya dito sa Jiangzhou. Kahit ang malakas na dragon ay hindi basta makakatalo sa ahas sa sarili nitong lupa. Dahil natalo ang pamilya Zhang sa unang laro, natural lang na may karapatan silang simulan ang pangalawang hamon. Kung mangangahas ka pang manghimasok muli, huwag mo akong sisihin kung isusumbong kita sa palasyo. Ha 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 ha. Narinig mo ba yan? Napakatalino niyo po, Gobernador. Isang tagapanguna lamang si Zhang Tianyu. Itutuloy ng pamilya Zhang ang pangalawang laro. Ha! Pinalumpo ni Peksuan ang isa sa aming pamilya Zhang. Napakalupit ng kanyang pamamaraan. Ako si Zhang Xiaolin at humihiling na lumaban sa pangalawang laro. Ngayong araw ay pagbabayarin ko siya ng dugo sa dugo. Si Zhang Xiaolin ay mula pa sa nakaraang henerasyon ng pamilya Zhang. Isang veteranong eksperto na maraming taon nang nag-iisa sa pagsasanay. Napagkasunduan na para lang ito sa nakababatang henerasyon. Wala ba talagang hiya ang pamilya niyo Zhang? Pei Xiuan, magkasundo tayo. Hayaan mong magpatuloy ang laban na ito. Hayaan si Zhang Xiaolin ang lumaban. Manalo man o matalo sa larong ito. Sa inyo ng pamilya Pei ang buong lupain sa timog ng lungsod. Ang pamilya Zhang ko ay magbibigay pa ng karagdagang 30% ng mga ari-arian sa silangan ng lungsod. Ano ang sinabi mo? Ano ang binabalak mo? Gusto kong bilhin ang kanyang buhay. Gusto ko na sa mismong arena ay mamatay siya ng walang mapaglilibingan. Pinuno, isa itong napakagandang pagkakataon na minsan lang dumarating. 30% ng mga ari-arian sa silangan ng lungsod yan. Ang suway na anak na si Peksuan. Kahit gaano pa siya kalakas ay hindi naman siya nakikinig sa utos. Panganib lamang siya kapag hinayaan nating manatili. Ang ipagpalit ang isang walang silbing pilay para sa atin. Upang tuluyang mawasak ang pamilya Zhang. Napakagandang kasunduan nito. Tama para sa kapakanan ng pamilya. Walang kwenta ang isakripisyo ang isang itinapong anak. Tutal isa lamang naman siyang walang silbing tao. Maaga man o huli ay mamamatay din naman siya. Mas mabuti kung mapapatay niya rin si Zhang Xiaolin. At kung hindi naman ay makukuha pa rin natin ang teritoryo. Tama, dahil nagmalaki siyang kaya niyang protektahan ang pamilya Pei. Ngayon na ang oras para patunayan ang katapatan niya. Ang magamit ang buhay niya, para makuha ng pamilya ang lupang sakahan na ito, ay maituturing na naging tanging ambag niya sa buhay na ito. Sinuway niya ako kanina. Wala talaga siyang pakialam sa pamilya Pei. Hindi rin naman natin siya mapapanatili. Kung ganoon, ang ipalit ang buhay niya para sa 100 taong pundasyon ng pamilya Pei, ay tungkulin na dapat niyang gampanan. CJ, ang nakatatanda sa pamilya Zhang, ay handang personal na bumaba sa arena, para gabayan ang kabataan ng aming pamilya Pei. Isang malaking karangalan ito para sa kanya. Walang mata ang mga kamao at sipa sa arena. Kapalaran ang magpapasya sa buhay at kamatayan. Tinatanggap ng pamilya Pei ang hamon para sa pangalawang laban. Nasisiraan na ba ng ulo si Pei Xiuan? Ibinebenta niya ang sarili niyang anak sa harap ng lahat para lang makakuha ng lupain. Pinapalaban niya ang isang tao na kagagaling lang sa wheelchair. Sa isang veteranong eksperto, masyado namang nakakadiri ang kasakiman niya. Pei Xiuan, hindi ka karapat dapat maging ama. Ginamit mo pa ang buhay ng sarili mong laman at dugo para lang makakuha ng lupain, ang karangalan ng pamilya Pei, at ang dignidad ng isang mandirigma. Ay tuluyan mo ng sinira ngayong araw. Ang ipagpalit ang buhay ng sariling anak para sa sariling interes, ay walang kaibahan sa isang hayop. Kawal, patigilin niyo agad ang laban na ito. Ginoong Wei, nagtatago ka ng iyong pagkakakilanlan. Nang pumunta ka rito sa Jiangsu, kung ibubunyag mo ang iyong identidad ngayon,
para pigilan ang kusang loob na laban ng buhay at kamatayan ng dalawang pamilya, at naging sanhi ng pagkaantala sa utos ng emperador. Tungkol sa lihim na misyon na ibinigay sa iyo para kay Ginoong Xiang. Ito ay may tuturing na pagkaantala sa mga operasyong militar. Isang malubhang kasalanan ng pagsisinungaling sa emperador na may parusang kamatayan. Kaya mo ba itong panagutan? Dalhin niyo rito ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Ha 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 ha. Ngayong araw pipirmahan natin dito mismo ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Bahala na ang tadhana sa atin. Paiksuan na pirmahan na ng pamilya Zhang ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Bakit hindi ka pa umakyat doon ngayon din para lumaban? Ito ang pinakamataas na utos ng pinuno ng pamilya. At hinding-hindi mo ito pwedeng baliwalain. Kailan ko ba sinabing? Itutuloy ko pa ang laban na ito. Suway na anak, mapangahas ka bang sumuway sa utos ng pinuno ng pamilya? Gusto mo bang mapahiya at masira ang pangalan ng pamilya Pe? Ano naman ang pakialam ko sa pinuno ng pamilya Pe? Pi Shiwan. Sino ka sa akala mo para utusan ako? Sumusobra ka na talaga, at nagawa mo pang sagot-sagutin ang pinuno sa harap ng lahat ng tao. Pixwan. Isang pinalayas at itinakwil na anak ka lang naman. Ang lakas ng loob mo, isang walang kwentang basura, na nangangahas pang magmalaki rito. Nagpakita lang ng awa ang pinuno sa iyo, para payagan kang lumaban para sa pamilya Pe. Kaya umakyat ka na doon sa entablado at tanggapin ang kamatayan mo. Ito ang pinakamataas na utos ng pinuno, at wala kang karapatang tumanggi. Kung hindi ka aakyat sa entablado, huwag mo nang asahan na sa buong buhay mo ay hahayaan ang nanay mo, na makatapak muli sa pintuan ng pamilya Pe. Kung gusto niyo akong lumaban, sige ba? Pero sa isang kondisyon, dapat magbayad ang taong nanakit sa nanay ko. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Alin sa dalawa ibigay mo sa akin ang tagapangalaga mo, para ako mismo ang magparusa sa kanya, o ikaw mismo Zhang Lingxiao ang magbayad nito sa akin. Ha 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 ha. Isang pinalayas at lumpo na nga lang. May mukha pang humingi ng buhay ng isang miyembro ng pamilya Zhang. Talagang hindi mo alam kung kailan ka dapat matakot sa kamatayan. Tumahimik ka, Peksuan. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa pinuno ng pamilya Zhang. Gusto mo bang idamay ang buong pamilya Pe, at isama kami sa libingan mo? Zhang Lingxiao. Pi Shiwan. Hindi ako nakikipagkasundo sa inyo. CJ. Pixwan. Dahil gustong-gusto mo nang mamatay, ibibigay ng pamilya Zhang ang hiling mo. Tito Xiaolin. Hindi na kailangang gumamit ng malaking puwersa para sa kanya. Kahit na medyo malakas ang pilay na ito. Pero hindi siya karapat-dapat na magpadumi sa mga kamay ninyo. Hayaan ang tatlong elder ng pamilya. Nasubukan muna siya, at patayin na agad siya roon mismo. Ha ha ha, tatlong elder ng pamilya Zhang may utos ang pinuno. Hulihin ninyo si Pixwan. Buhay man o patay. Ngayon tingnan natin kung paano mo lulutasin ito. Masyado kang mayabang ngayong araw, iiwan mo ang buhay mo rito. Napakayabang mo. Lumuhod ka at tanggapin ang kamatayan mo. Galawin siya. Hindi kayo karapat-dapat. Huwag ka nang magkunwari, sumugod kayong lahat ng sabay-sabay. Unahin nating tapusin ang walang galang na babaeng ito.
Sa isang iglap na talo niya ang tatlong malalakas na kalaban. Paano nangyari iyon? Malinaw namang isa lang siyang kasama ni Peksuan. Isang katulong lang naman siya. Ang kakaibang galaw na iyon. Ikaw ay ang isa sa 10 nangungunang mamamatay tao sa buong mundo. Si King Luan ang Shadow Killer. Panginoon, wala na pong humahadlang sa inyo. Panginoon, wala na pong humahadlang sa inyo. Ang isa sa 10 nangungunang mamamatay tao sa buong mundo. Ang Shadow Killer. Ang isang nilalang na kinatatakutan maging ng mga pinuno ng malalaking pamilya. Tinatawag na Panginoon ang isang 19 na taong gulang na pinalaya sa sariling pamilya. Panginoon, ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao? Ang pamilya Pei, paano sila nakapagpalaki ng ganyang uri ng halimaw? Maayos na ang tibok ng puso ni Ina. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa iyo kahit bahagya. Suan-er, tama na ang pakikipaglaban. Umalis na tayo rito. Natatakot ako. King Luan. Ihatid mo si Ina para makapagpahinga. Ah! Pix 1. Ang lakas ng loob mong paulit-ulit na wasakin ang pundasyon ng pamilya Zhang. Papatayin kita. Ah! Nababaliw ka na. Isang opisyal na tagabantay lang. Nangangahas ka pang makialam sa pamilya Zhang. Huwag mong isiping dahil lang tauhan ka ng gobyerno, ay hindi kita kayang patayin. Ito nga talaga ang medalyon ng Qianxiang. Ang dakilang taong gamit lamang ang sariling lakas, ay nagawang hulaan ang kapalaran ng bansa. Ang dakilang tao na kayang magpatatag ng imperyo gamit ang mga patakaran ng bansa, ay talaga palang ang taong ito. Ang 19 na taong gulang na binata na itinuring na walang silbi. Umalis ka sa daan ko kundi pati ikaw ay papatayin ko. Narito si Wei Zheng ang pinuno ng hukbong imperyal ng kabisera. Zhang Lingxiao. Haharangin mo pa ba ang general na ito ngayon? Patawad sa pangambang idinulot nito sa inyo, aking Panginoon. Napakawalang galang ng mga hampas lupang ito. Ihahatid ko na kayo paalis ngayon din. Ang pamilya Zhang at pamilya Pei ay wala lang naman pala. Kung gusto kong umalis, sino sa mundong ito ang makakapigil sa akin?
Ito ba ang pamilya Pei? Pag-asa na itinuturing ninyong parang kayamanan. Napakalaking katatawanan nito. Mahal ko, iligtas mo si Zixuan. Sisirain siya ng baliw na si Peixuan. Magpadala ka agad ng mga tao para pigilan siya. Tumahimik ka. Isang walang silbi na hindi man lang kayang talunin ang isang itinakwil na anak. Kung mawala man siya, hayaan mo na siya. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang pagkuha sa buong teritoryo ng pamilya Zhang. Ginoong Qian. Hindi ko alam na ang batang iyon ay makakapit pala sa pinuno ng hukbong imperial. Ano nang gagawin natin ngayon? Ikaw na tangang sumira sa lahat. Alam mo ba, ang buong plano ng pananakop ng Haring Zenbei ay muntik mo nang masira. Ang utos ng prinsipe ay guluhin ang sitwasyon sa Jiangzhou at kunin ang pagkakataon para pabagsakin ang pamilya Pei. Ang lahat ng kanilang 100 taong pundasyon ay gagamitin bilang pondo ng hukbong militar. Kung magkakaproblema pa ulit, mamatay tayong lahat. Ina, ang mga hirap na dinanas nyo, ang utang sa inyo ng pamilya Pei, ay isa-isa kong kukunin pabalik para sa inyo. Panahon na para magkaroon ng bagong pinuno ang pamilya Pei. Buhay nga ako pero naputol naman ang aking mga ugat ng lakas. Nasira na rin ang aking dantian. Dinala mo ba pabalik ang isang tulad kong walang silbi? Para lang ba ipahiya ako? Hindi ka karapat-dapat na ipahiya ko pa. Masyado na akong nandidiri sa pamilya Pei ngayon. Nag-iisip ako. Paano kung hayaan nating ang isang itinakwil ng sarili niyang pamilya ang tumapak sa ulo ng mga nakatatanda sa kanya para umupo bilang bagong pinuno ng pamilya at panoorin silang lumuhod sa matinding kahihiyan? Siguradong napakasayan yon. Baliw ka. Isa na akong walang silbing tao. Kaya kong pagdugtungin muli ang mga ugat ng lakas mo at gawin ka pang mas malakas kaysa noon. Ngunit ang kapalit ay ang buhay mo. Ang buong pagkatao mo ay dapat lubos na sumunod sa akin. Lalaban ka ba sa pustahang ito? Si Wei Feng ang pinuno ng hukbong imperial ng kabisera. Nagbibigay galang sa mahal na Kanselor Qian Xiang. Kanselor Qian Xiang, dahil alam mo naman kung sino ako, bakit naglakas loob ka pa ring manipulahin ang aking medalyon? Sinundan mo talaga ako hanggang dito. Huminahon po kayo, aking Panginoon. Naghahangad po ng mga may pambihirang talento ang mahal na emperador. Masalimuot ang sitwasyon dito sa Jiangzhou. Nag-aalala lamang po ang inyong abang general sa inyong kaligtasan. Kaya lamang po ako napilitang gawin ang kapangahasang ito. Wei Zeng, sa tingin mo ba, mukha akong madaling kausapin? Wei Zeng, sa tingin mo ba, mukha akong madaling kausapin? Hindi ko kailangan ang pag-aalala ng kahit sino. At lalong hindi ko kailangan ang pagmamarunong mo ng walang pahintulot. Sa susunod na maulit ito,
Kamatayan ang sasapitin mo. Ipadala ang liham na ito sa kabisera sa pamamagitan ng 800 li na mabilisang mensahero. Sabihin mo sa emperador, ako na mismo ang bahala sa mga nangyayari sa Jiangsu. Pagkatapos ay tipunin mo agad ang iyong mga kasamang sundalo. 3,000 imperial na gwardiya na nakatalaga sa labas ng lungsod ng Jiangsu. Kubkubin ninyo ang pamilya Pei at huwag silang patatakasin. Aking Panginoon sa inyong pambihira at napakalakas na kapangyarihan. Isang hamak na pamilya Pei lamang. Bakit kailangan pang magpadala ng 3,000 sundalo? Hindi ba at parang pagsasayang lamang ito ng inyong dakilang lakas? Marami ka masyadong tanong. Mayroon lang akong isang batas, ang lubos na pagsunod. Batid ko ang aking kasalanan, susundin ko ang utos ng punong ministro. Isama niyo ang walang silbing si Pei Sixuan. Hayaan niyo siyang makita ng sarili niyang mga mata, kung paano magpapalit ng may-ari ang pamilyang Pei. Bumalik tayo sa pamilyang Pei. Para bawiin ang lahat ng sa atin. Napakatalino at napakadakila ng ating pinuno. Ang pamilyang Zhang ngayon ay kailangan ng isuko ng maayos ang pinakamayamang lupain sa silangan ng lungsod at ihandog ito sa atin. Pagkatapos ng laban na ito, sa lungsod ng Jiangsu, sino pa ang mga ngahas na hindi rumespeto sa pamilyang Pei? Para sa ating pinuno, hahaha. Ang pamilyang Zhang ay hanggang doon lang pala. Shiyuan, si Zixuan, tinangay siya ng suwail na anak na iyon. At hindi natin alam kung buhay pa ba siya o patay na. Magpadala ka agad ng tao para iligtas siya. Manahimik ka. Isang walang kwentang anak na hindi man lang matalo ang isang inutil. Kung nawala siya, hayaan mo siya. Kung wala na si Zixuan, pwede pa naman tayong magkaanak ng isa pa. Huwag mong sirain ang saya ng lahat dito. Pishiwan. Nandito na ako. Para bawiin ang mga bagay na pagmamay-ari ng aking ina. Pixuan. Regalo iyan ng emperador, isang plaque na may 100 taong kasaysayan. Nangahas ka talagang sirain ang pundasyon ng pamilyang Pei. Nagre-rebelde ka na ba? Huwag mong isiping, dahil lang may kasama kang babaeng marunong lumaban, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ito ang nangungunang pamilya sa buong Jiangsu. Walang lugar dito para sa isang baldadong tulad mo para magwala. Mga tauhan, huliin niyo siya. Nagre-rebelde ka ba? Ang mga tulad ninyo ay hindi karapat-dapat para magrebelde ako. Ina, nandito ako. Simula ngayon, wala nang makakaapi sa inyo kahit kaunti. Pixuan. Nakita na namin ang iyong lakas at kakayahan. Tungkol naman sa pagsira mo sa sagisag ng pamilya, maaari akong maging mapagbigay. At kalimutan na ang lahat ng iyon. Basta't bumalik ka agad ngayon din sa pamilya. Ibigay mo sa akin ang malakas mong katulong. At sumunod ka sa mga utos ko. Dahil naman sa mga naitulong mo, ako na mismo ang magpapasya. Nabigyan ng ina mo ng katayuan bilang isang kongkubina. Pagkatapos niyang pumasok sa maliit na pinto. Sisiguraduhin ng pamilyang Pei na may makakain siya araw-araw. Ha 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 ha. Kalimutan ang lahat, isang kongkubina. Pishiwan, may isang bagay kang hindi naiintindihan. Naparito ako ngayon, hindi para makipagkasundo sa inyo. Simula sa araw na ito, ang ina ko na ang tanging pangunahing asawa sa pamilyang Pei. Kung hindi niyo ibibigay, ako mismo ang dudurog. At kukuha nito sa inyong pamilyang Pei. Napakayabang mong lapastangang anak. Wala ka na ba talagang galang sa mga nakatatanda sa iyo? Ang lakas ng loob mong bantaan ang pinuno ng pamilya. Huwag mong isiping porket may kasama kang malakas na tauhan, ay wala nang makakatalo sa iyo sa buong mundo. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas at kapangyarihan ng pamilyang Pei upang mamatay ka ng walang maayos na libingan. Pixuan, akala mo ba talaga hindi ko alam ang totoong pagkatao ng katulong mong iyan? Siyempre alam namin na isa siya sa 10 pinakamalakas na mamamatay taong anino.
Kaya naman upang hindi ka makagawa ng anumang gulo. Matagal na akong naghanda para rito. Lumabas na kayong lahat. Sina Tai Panguan at Tikshan Kuan. At si Ging na pinakamabilis kumilos sa lahat. Ang tatlong ito ay kabilang sa 10 pinakamalakas sa buong lupain, na mga walang katulad na mamamatay tao. Paiksuan, hindi ka na makakatakas kahit may pakpak ka pa. Paiksuan, alang-alang sa pinagsamahan natin bilang mag-ama. Bibigyan kita ng huling pagkakataon na mabuhay. Lumuhod ka ngayon din. Makiusap kang sirain mo ang sarili mong martial arts. Kung hindi, ang bulwagan na ito ng pamilyang Pei ngayon ang siyang magiging libingan ninyong mag-ina. Shadow Kill, matagal ko nang naririnig ang iyong tanyag na pangalan. Balita ko ay kasing bilis ng kidlat ang iyong pagkilos. At pumapatay ka ng walang bakas. Ngunit sayang dahil kahit gaano ka pa kabilis. Kaya mo bang sabay na harangan ang pinagsamang pag-atake naming tatlo? Huwag ka ng maraming salita. Lumpuhin na lang natin agad ang mayabang na batang ito. Hayaang malugmok siya sa kawalan ng pag-asa. Habang pinapanood kung paano mamamatay ang mga taong dinala niya. Xuan. Sumuko na tayo. Ayaw ni ina na mapahamak ka. Pei Xiuan, ako na ang luluhod. Luluhod ako para kay Xuan. Basta't pakawalan niyo lang siya. Lalayas na kami agad sa Jiangsu. Ina. Sa mundong ito, hindi niyo kailangang lumuhod sa kahit na sino. Ha 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 ha. Mamamatay na nga ay nagmamayabang pa rin. Akala niyo ba talaga ay makakalabas pa kayo rito nang nakatayo ngayon? Ano sa tingin niyo kung bakit bukal sa loob ko? Natawagin siyang aking Panginoon dahil sa harap niya. Kahit kalahating tira ay hindi ko magawang sanggahin. Kayong tatlong mga langgam na naghahanap ng sariling kamatayan ay may gana pang mag-ingay sa harap niya. Pagpapalabas ng panloob na lakas. Paglakad sa hangin. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari, bumangon ka. Sinong nagsabing maaari kang tumayo? Paghubog ng tunay na enerhiya. Ang paglakad sa hangin ay gawa ng isang Grandmaster. Ikaw, siya pala ang maalamat na Grandmaster ng martial arts. Maawa po kayo, mahal na Taoist. Patawad po, naging bulag at hangal ako. Layas. Isang beses ko lang itatanong ito. Susuko ka ba at magpapasakop? O hihintayin mong ubusin ko ang buong lahi ninyo? Sino ka ba talaga? At kahit gaano ka pa kalakas, basura ka lang na itinapon ng pamilya Pei namin. Anong karapatan mong agawin ang kapangyarihan ng pamilya Pei? Ang hamak at gumuho ng pamilya Pei na ito ay hindi man lang karapat-dapat sa paningin ko. Bumalik lang ako para gawin ang pamilya Pei na ito na isang maliit at walang kwentang regalo para ihandog sa aking ina. Kagalang-galang na batang Panginoong Xuan, isa po kayong Grandmaster ng martial arts. Ang pamumuno ninyo bilang ulo ng pamilya ay isang napakalaking biyaya para sa aming pamilya Pei. Pakiusap po, pamunuan ninyo na kami ngayon din. Ha 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 ha. Akalain mong ang tanyag na pamilya Pei ng Jiangsu. Bago pa man ako kumilos, ay takot na lumuhod ng sabay-sabay sa lupa. Talagang mga duwag kayong marunong lang lumuhod. Isang pambihirang tanawin. Zhang Lingxiao, Gobernador Qian. Nilusob ninyo ang aming mansyon sa kalagitnaan ng gabi kasama ang inyong mga tauhan. Ano ang binabalak ninyo?
Ang lakas ng loob mo, Pamilya Pei ng Jiangzhou. Huli na kayo sa pagsalubong sa amin. Alam niyo ba kung anong parusa ang nararapat sa inyo? Bakit hindi pa kayo lumuluhod at yumuyuko ngayon din? Ako ang tanyag na hari ng Zenbei. Ngayong araw na ito, kukunin ko na ang pamamahala sa Pamilya Pei na ito. Ha! Hari ng Zenbei. Ang makapangyarihang pinuno na maihawak ng napakalaking hukbo. At siyang naghahari sa buong Hilaga, ang hari ng Zenbei. Paano siya napunta rito sa Jiangzhou? Katapusan na natin. Si Gobernador Qian pala ay tauhan ng hari ng Zenbei. Kaya naman pala ganoon na lamang kalakas ang loob ng pamilya Zhang. Kahit ang katarungan ay hayagan nilang binabaluktot. Ang matatalinong ibon ay pumipili ng matatag na puno na masisilungan. Pinuno ng Pamilya Pei ang mahal na hari. Interesado kami sa 100 taong pamana ng Pamilya Pei. Isang napakalaking karangalan ito para sa inyo. Isuko ninyo ng mahinahon ang lahat ng ari-arian ng Pamilya Pei para makaligtas kayo sa pagkaubos ng inyong lahi. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, ang magiging araw ng kamatayan ng buong angkan ng Pei. Ang sakupin ang aming pamilya ay kagustuhan ba ng prinsipe? Ha ha ha! Tama, ang inyong Pamilya Pei. Ang may hawak sa pinakamalaking minahan ng itim na bakal sa Jiangnan. Ang 300,000 bakal na kabalyero ng aking hukbo ay nangangailangan ng pondong ito para sa digmaan. Handa nang sumugod ang aking 300,000 bakal na kabalyero. Kukumpiskahin ko ang yaman ng Pamilya Pei para sa aking hukbo. At kukunin ko ang lahat ng lakas tao at yaman ng Jiangzhou upang masimulan ko na ang pagsakop sa buong daigdig. Pei Shiyuan, ang pagkakataong ito na makuha ang trono. Iaalay mo ba ito sa akin o hindi? Pinuno, ang matatalinong tao ay sumusunod sa agos ng panahon. Hindi natin kayang labanan ang prinsipe. Mayroon silang 300,000 bakal na kabalyero. Ang mahalaga ay mabuhay muna tayo. Sumang-ayon ka na pakiusap. Manahimik kayo. Ang Pamilya Pei ay daan-daang taon nang nakatayo rito sa Jiangzhou. Paano natin ibibigay ng basta-basta ang pamanang iniwan ng ating mga ninuno? Gusto mong gawing aso ang aking Pamilya Pei? Huwag kang umasa, matigas ang ulong matanda. Kung ganoon ay mamatay ka na. Ngayong araw ay tuluyan na kitang wawasakin. Matigas din pala ang ulo mo, matanda ka. Hindi ba ang Pamilya Pei ang pinakamalakas na angkan sa Jiangsu? Ngayon ay wala man lang kahit isang mailakas ng loob na huminga. Bakit? Ha ha ha! Peixuan, ano man ang mangyari. Dumadaloy pa rin sa mga ugat mo ang dugo ng Pamilya Pei. Nagmamakaawa ako sa iyo, iligtas mo ang Pamilya Pei. Ito ang sagisag ng pinuno ng pamilya. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng Pamilya Pei. Kung gusto mong gawing pangunahing asawa ang iyong ina, tatanggapin ko. Ang lahat ng mayroon ang Pamilya Pei ay magiging sa iyo na. Ipinamamanhik ko sa iyong kumilos ka para protektahan ang ating angkan. Aking Xuan. Ama mo pa rin siya sa huli. Ito pa rin ang Pamilya Pei sa huli. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang Pamilya Pei. Xuan, bilis tingnan mo kung ano ang lagay niya. Bilis tingnan mo kung may tibok pa ang puso niya. Hindi siya mamamatay sadyang nasira lang ang dantian niya. Mula ngayon magiging isa na lamang siyang lumpo. Kamahalan sa pagpuksa sa kanila. Siguraduhing walang matirang bakas. Hayaan mong ako na ang magpadala sa hukay sa matandang ito. Kasama na rin ang mayabang na batang ito na hindi alam ang kanyang hangganan. Sabay nating tatapusin sila.
Ah, ah. Nagtatangka kayong pumatay sa harap ko. Kahit palumpo na si Pishiyuan, lumpo pa rin siya ng pamilya Peiko. Sino ba kayo sa akala ninyo? Para magtangkang galawin siya. Pagpapalabas ng panloob na lakas, pananakit mula sa malayo. Isa itong Grandmaster ng martial arts. Pinoprotektahan tayo ng isang Grandmaster. Ang pamilya Pei natin ay nagkaroon ng 19 na taong gulang na Grandmaster ng martial arts. Kumilos na siya ang Master Xuan. Ligtas na ang pamilya Pei natin. Pinuno ng pamilya ang matandang tulad ko ay naging bulag sa katotohanan. Sa pagtanggap mo ng simbolo ng pinuno, ikaw ang magiging tunay na sandigan ng pamilya Pei natin. Nagmamakaawa kaming patawarin mo kami pinuno. Maligayang pagdating sa bagong pinuno. Handa kaming ibuwis ang aming buhay para sa pinuno. Ha ha ha, ha napakahusay. Napakahusay ng isang 19 na taong gulang na walang katulad na Grandmaster. Pix 1. Naging bulag ang pamilya Pei. Ngunit ang prinsipeng ito ay marunong magpahalaga sa talento. Basta't papanig ka sa akin. Malaya mong mapipili ang kayamanan, karangyaan at mataas na posisyon. Katapusan na natin ang kapangyarihan ng isang Grandmaster at ang medalyon ng nakatagong ministro na iyon. Siya nga talaga iyon, ang nakatagong ministro na matagal nang hinahanap ng mahal na hari. Ang lakas ng loob ng hari ng Zenbi na kuhanin siya. Nagpapakamatay talaga siya. Panginoong Xuan ang aming pinuno. Hawak niyo na po ang medalyon. At ngayon po, kayo na ang opisyal at karapat-dapat na pinuno ng pamilyang Pei. Sa isang utos niyo lang. Ang buong pamilya Pei ay handang sumunod sa inyo sa hirap at ginhawa. Noong pinalayas niyo ang aking ina sa tahanang ito, bakit hindi niyo binanggit ang salitang karapat-dapat? Ang maging pinuno ng bulok na pamilyang Pei na ito, wala akong pakialam doon. Xuan-er. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi naiintindihan ni ina ang mga malalaking usapin ng pamilya. Simula sa araw na ito. Siya, si Xuan na ang bagong pinuno ng pamilyang Pei. Lumuhod kayong lahat sa harap ko. Magbigay galang kayo sa bago ninyong pinuno. Kahangalan, isang malaking kahangalan. Isang babae lamang si Xuan. At isa pa siyang itinapong asawa. Paano niya mapapamunuan ang may 100 taon na pamilyang Pei? Pei Xuan, nababaliw ka na ba? Hahayaan mo ba ang isang sakiting tao na hindi man lang marunong lumaban, na maghari-harian sa atin? Nasaan na ang dangal ng pamilyang Pei? Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatang makipagtawaran sa akin? Dahil ayaw ninyong kilalanin ang aking ina bilang inyong pinuno. Kung ganoon, ang pamilyang Pei na ito ay wala ng dahilan para umiral pa. Huwag. Pakiusap huwag. Nagkamali po ako. Patawarin niyo ako. Maraming salamat sa pagkaawa sa akin, Panginoon. Hindi na po ako muling magsasalita ng ganyan. Xuan-er, huminto ka na, pakiusap. Kadugo mo pa rin sila sa huli. Hindi hahayaan ni ina na magkasala ka ng dahil sa akin. Pasanin ang kasalanan ng pagpatay sa sariling lahi. Nagmamakaawa ang ina mo sa iyo. Patatawarin mo na sila. Tandaan ninyo, ang mga buhay ninyo ay iniligtas ng aking ina. Lumuhod kayo sa harap ko ngayon din. Magpasalamat kayo sa aking ina dahil hindi niya kayo pinatay. Maraming salamat, matriarka, sa pagpapatawad sa aming buhay.
Dahil sa tingin ninyo ay isang ordinaryong babae lamang ang aking ina. Na hindi karapat-dapat mamahala. Kung gayon, ang mabigat na tungkulin ng pagiging pinuno ng pamilya, ay siya na ang gagawa. Liu Ruyan, ayos lang ba kayo? Naging pinuno ka pala ng pamilya. Maraming salamat sa iyong awa, Senyorito Xuan. Maraming salamat, Senyorito Xuan. Simula sa araw na ito, P61, ang siyang mamumuno sa pamilyang Pei sa harap ng lahat. Habang ang aking ina, dito sa pamilyang Pei, ang siyang magiging pinakamataas na matriarka sa likod ng mga eksena. Sino ang mangangahas na magreklamo kahit isang salita? Masusunod ang utos ng matriarka at ng senyorito. Enye. Hahaha. Napakahusay na paraan, kayang magpaikot ng sitwasyon ng ganoon kadali. At baguhin ang tadhana sa isang kumpas lamang. Hindi lamang pambihira ang iyong galing sa sining ng pakikipaglaban, kundi kaya mo ring paglaruan ang isang dantaong lumang pamilya. Sa iyong mga palad, isang kahanga-hangang 19 na taong gulang na walang katulad na dakilang guro. Ako na isang prinsipe ay talagang namangha ngayong araw. Pei Xuan, ang maliit na pamilya ng Pei sa Jiangsu, ay masyadong maliit para sa iyo. Kung tatango ka lamang at magpapasakop sa akin, ang mundong ito ay pagsasaluhan nating dalawa. Kapag nagtagumpay na ang aking dakilang layunin, ikaw ang magiging pinakapangunahing tao sa ilalim ng aking pamumuno. Itatalaga kita bilang dakilang general na tagapagtanggol ng bansa. Ikaw ang hahawak sa lahat ng hukbo sa buong mundo. Sa ilalim ng iisang tao lamang. Ngunit mataas sa libo-libong iba pa. Ano sa tingin mo? Kamahalan, hindi iyan maaari kailanman. Walang awa ang taong iyan. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Manahimik ka, ang halaga ng isang walang katulad na master ay hindi kayang unawain ng isang basurang tulad mo. Pei Xuan, nakita mo na ang aking katapatan. Ngayon ibigay mo na ang iyong tugon. Sa ilalim ng iisang pinuno lamang, at mas mataas sa libo-libong iba pa. Sayang dahil hindi ako kailanman makikipag-alyansa sa mga nagbabalak na agawin ang trono, at makisama sa mga traidor na tulad mo. Ayaw mo sa mabuting usapan, kaya dadaanin kita sa dahas, dahil hindi ka rin naman magsisilbi sa akin. Kung ganoon ay mamatay ka na lang. Mga kawal, palibutan ninyo ang buong pamilya Pei. Walang ititirang buhay kahit isa. Gusto kong makita kung sino ang walang takot sa kamatayan na nangangahas na humarang sa akin. Narito ang 3,000 maharlikang hukbo ng kabisera. Tingnan ko lang kung sinong mangangahas na gumalaw. Sa kahit isang hibla ng buhok ng kagalang-galang na ministrong Qian. Prinsipe ng Zenbei, napapaligiran ka na.